tayo na magnilay at maging bukas sa inspirasyon. Tunghayan ang programang Reflections. Sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Welcome to Radyo Maria this blessed Tuesday afternoon, April 8, 2025. We now bring you Reflections. Isang mapagpalang Martes ng hapon po mga kalakbay na nakikinig sa salita ng Diyos dito sa Radyo Maria. Ako po si Kuya Benji Puyat, ang makakasama ninyo na magninilay ngayong Martes ng hapong ito. Ang schedule ko po sa Reflections ay tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan. Mga kalakbay, kamusta naman po ang ating buhay pananampalataya? Sana nabibigyan halaga natin ito. Sana ay nakapagdadasal tayo, lalo na ngayong Kwaresma. Sana ay makapagkumpisal tayo, lalo na ang pagtanggap sa Kanya sa sakramento ng komunyon. Natugunan ba natin ang tawag sa atin ng simbahan na mag-fasting, magdasal, magbigay ng mga bagay sa mga nangangailangan? Sana ay mapayapa ang ating kalagayan, healthy ang pangatawan, ligtas at puno tayo ng biyaya ng Diyos, pati na din ang mga mahal natin sa buhay. At pati na rin po yung mga nandito sa programang Reflections. Nandito po tayo sa Reflections, Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Bringing Christ into your home. Tara, umpisahan na natin ang ating programa. Manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Nabigyan kami ng pagkakataon na makabalik sa iyo. Salamat sa pagpapatawad sa amin ng mga makakasalanan. Salamat sa iyong pag-alay ng buhay kapalit ng mga kasalanan namin. Panalangin po namin ngayong panahon ng Kwaresma ang kapayapaan sa mundo. Kapayapaan sa bawat pamilya. Kapayapaan sa bawat isa. Pagkakaunawaan at gaya mo na maging mapagkalinga sa pamilya namin at sa bawat isa na naaayon sa mga aral mo sa amin. Maging makabuluhan sana sa bawat isa sa amin ang Kwaresma na ito. Magsisi at magbago po sana kami gaya ng pinag-uutos mo, Panginoong Jesus. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin, sa mga biyaya, sa gabay, sa pagkakataon na marinig at mapagnilayan ang iyong salita. Pinapanalangin po namin na pagalingin po rin sana ang mga may sakit. Pagtibayin mo po sana ang aming pananampalataya para malagpasan namin ang mga pagsubok na nararanasan namin sa mga relasyon, sa kalusugan, sa pinansyal, sa trabaho, sa pag-iisip, sa pag-aaral. Siyempre, ng mga anak, pakikitungo sa mga kamag-anak, mga katrabaho, pati na rin sa mga boss namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa inyo at sa aming kapwa. Ang mga pagkukulang at mga kalabisan namin. Tulungan mo po kami na maintindihan at isabuhay ang salita mo. Mangusap ka po sa amin para maintindihan namin ang role namin bilang mga disipulo mo. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa ngalan mo, Panginoong Jesus, na aming Panginoon. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. He said again to them, I am going away, and you will look for me and will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews were saying, surely he will not kill himself, will he? Since he says, where I am going, you cannot come. Our
Our scripture reading for today comes from the Gospel of St. John, chapter 8, verses 21 to 30. He said to them again, I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, He is not going to kill himself, is he? Because he said, Where I am going, you cannot come. He said to them, You belong to what is below. I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins. So they said to him, Who are you? Jesus said to them, What I told you from the beginning. I have much to say about you in condemnation, but the one who sent me is true, and what I heard from him I tell the world. They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, When you lift up the Son of Man, then you will realize that I am, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him. Because he spoke this way, many came to believe him. The Gospel of the Lord. He was saying to them, You are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore I said to you that you will die in your sins. For unless you believe that I am, you will die in Sa Ebanghelyo ni Juan, tayo ay inaanyayahan na tingnan ang usapan ni Jesus at ng mga Hudyo. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang divine identity at mission. Tinatalakay ni Jesus ang tungkol sa pananampalataya, kasalanan, pagkakakilanlan sa kanya, at ang relasyon niya sa Ama sa langit. Ang anyaya ni Jesus na huwag ang material na mundo ang sundin, kundi ang mas malalim na katotohanan na ang pangalan niya ay I am, gaya ng sa Ama. At kahit ayaw siyang paniwalaan ng mga Pariseo at Eskriba, patuloy niyang inaalay ang sarili niya para sa mga may pananampalataya. At tayo din ay inaanyayahan na tingnan ang ating mga puso kung tayo ba ay nabubuhay at naniniwala sa mensahe ni Jesus ng katotohanan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sa mabuting balita, sinabi ni Jesus na, I am going away and you will look for me. Where I am going, you cannot come. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni Jesus. Tanong nga ng mga Hudyo, saan kaya siya pupunta? Magpapakamatay kaya siya? Kasi sabi niya na hindi kayo makakasunod. Saan kaya siya pupunta? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Hindi nila naiintindihan sa ngayon na yung sinasabi niyang pag-alis niya ay ang nalalapit na magaganap sa Kalbaryo. Ang kanyang suffering, ang kanyang death, resurrection, at ang pag-akyat sa langit o ascension. Pero maiintindihan din nila ito sa kaganapan ng lahat ng ito. Maya-maya lang. Sa mga magaganap na ito, nila makikilala kung sino ba talaga si Jesus at kung gaano kamahal ng Ama ang tao. Dito nila maiintindihan ang divine mission ni Jesus. Marami ang naniniwala na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Sabi pa ni Jesus, hindi kayo makakasunod dahil sa inyong kasalanan. In singular form yan ha. Ang kasalanan nila ay ang hindi sila naniniwala na si Jesus ay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, yung I am.
Hindi kayo naniniwala, sabi ni Jesus, ako ay para sa langit at kayo ay para sa lupa. You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. Sinasabi niya sa mga tao na hindi na siya physically mananatili na kasama sila. Sa kabila ng mga milagro na ginawa niya, mga turo niya, kailangan na siyang umakyat para makasama ang Ama sa langit. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins. So they said to him in amazement, Who are you? Sabi ni Jesus, kapag nakita nyo na tinataas na ang anak ng tao, doon nyo marirealize that I am, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. I am who am? Naaalala niyo ba yung senaryo na to sa Old Testament, sa Exodus, na si Moises ay nagtatrabaho sa bukirin ng kanyang biyanan. Nagtatago siya sa mga Egyptians kasi may pinagtanggol siyang Hudyo at nakapatay siya ng isang Egyptian. Hinahanap siya. At isang araw, nagpakita ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng isang burning bush. Nag-aapoy, naglilihab, pero hindi nasusunog. Hindi nako-consume. Kinausap siya ni Yahweh at inatasan na iligtas niya at ilabas sa pamumuno niya ang mga Hudyo sa Ehipto. At dito sa tagpong ito, tinanong ni Moses si God, kung tanongin nila ako, kung sino ang nagpadala sa akin, ano ang isasagot ko? Sino ang nagpadala sa akin? At ang sagot ni God sa kanya, sabihin mo sa kanila, I am who am. Ito ang pangalan ng Diyos. Nireveal niya ang pangalan niya kay Moses. Gaano ba kahalaga ang pangalan? Intindihin natin ng konti. A person's name contains his very identity, and therefore, the meaning of his life. This means that if someone reveals his name to you, he is partly revealing who he really is to you. Relationship starts this way. Di ba tayo? Ang unang gagawin natin kung gusto natin makipagkaibigan o makipagkilala, kahit kanino, ang unang aalamin natin at itatanong ay ang pangalan ng taong ito. Kahit sa pagnenegosyo, inaalam natin kung sino ang decision maker o kung may nagustuhan tayong tao na makilala para makipagrelasyon, inaalam muna natin ang pangalan. To be able to connect. Kung gusto natin makipagkaibigan, kailangan natin malaman ang pangalan ng tao na yon. Then every time we bump into each other, we can address them by their name at hindi psst o hoy na natural sa mga Pilipino. It becomes personal. May closeness na kapag alam mo na tinatawag mo ang isang tao sa pangalan niya, yung pagkatao niya ang tinatawag mo. Kung very powerful ang pangalan ng Diyos, bakit niya ni-reveal ang pangalan niya sa atin? Bakit niya ba? Bakit niya sinabi ang pangalan niya kay Moses at para malaman din natin lahat na mananampalataya sa Kanya? God told us His name because He loves man infinitely. We have seen how one's identity is bound up in one's name. Sa pagpapakilala niya sa atin, pinapakita ng Diyos na ninanais niya na makilala natin siya at maging close tayo sa Kanya sa isang relasyon na malapit sa isa't isa. Gaya ng sitwasyon sa buhay natin, kapag tinanong mo ang pangalan ng isang tao na opposite sex para makipagkilala, at ang sagot sa iyo, whatever, paki ko sa iyo, ayoko nga. Doon pa lang busted ka na. Walang mangyayaring relasyon kasi sarado ang pinto sa iyo. Pero hindi ganoon ng Diyos. He wants His relationship with us to be intimate with us. He loves us so much that even though we sinned,
Kahit nagkasala tayo, gusto niya tayo makabalik sa Kanya. With the knowledge of the name of the Lord, God becomes not just a powerful being set completely apart, but a being with whom we can have a personal relationship. Ito ay isang very intimate na revelation. At isa na kailangan hindi tayo maging insensitive. Kailangan wag natin i-ignore. For the Lord desires personal communion with us. God revealed who He was to His people so that He and His people might love each other more fully. Teka ha, babalikan natin tong topic na to mamaya sa bandang huli. Unahin nating pag-usapan ang sinabi ni Jesus na, if you do not believe that I am, you will die in your sins. Sabi ni Jesus ngayon na I am. At kailangan na maniwala sila sa Kanya na siya ay ang I am. Itong I am ay pinaka-importante sa Ebanghelyo ni Juan. Itong pangalan na to. Madalas, gamitin ni Jesus ito para mapakilala ang Kanyang divinity, na gaya ng pagpapakilala ng Ama sa Old Testament, sa Exodus kay Moses. Ito naman yung 7 I ams ni Jesus. Sinabi niya to sa Ebanghelyo ni Juan na nagpapakilala kung sino siya bilang Diyos. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Pero meron pang isa, yung may pangwalo pa. Sabi niya, before Abraham was, I am. By using this term, hindi lang ina-identify ni Jesus na siya ay isang Mesiyas. Kung hindi, dinideclare niya ang kanyang eternal nature, yung kanyang divine identity, yung pagkakaisa niya at ang Ama. Kaya nung sinabi ni Jesus, ang fundamental na pagkakaiba nating mga tao sa Kanya na hindi kayo naniniwala ako ay para sa langit at kayo ay para sa lupa. You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. Sinasabi ni Jesus at binibigyan diin ang pagkakaiba ng kanyang divine nature at ang worldly mindset ng kanyang audience. Ang isip ng mga tao ay ang makamundong bagay, material na pinagnanasahan, yaman, estado sa buhay, kapangyarihan na bigay ng posisyon sa gobyerno at trabaho. Pero si Jesus, ang isip ay nasa itaas, sa kaharian ng kanyang Ama, hindi mga makamundo. At ang misyon niya ay maipakilala ang Ama at ang paghahari nito. Ang tingin ng tao ay maiksi, temporal lang, samantalang pinapakilala ni Jesus ang panghabang panahon, yung eternal na pananaw ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang hamon sa ating mga tao ngayon, pati ang mga modern day disciples. Kasi marami sa atin ang ligaw na nakatuon ang atensyon sa temporal o temporary, mga material, mga nabubulok, mga naluluma, yung tinatawag na mga finite things, gaya ng tagumpay na maaaring matapos, kayamanan, maaaring maubos, kasikatan o posisyon na maaaring mawala. Jesus calls us to look beyond and focus on what is important, ang isang relasyon sa Panginoon at ang buhay na walang hanggan kung saan tayo ay inaanyayahan niya. Isang relasyon na walang iwanan, gaya ng kay Jesus at sa tatay niya. Kasama niya ang Ama sa simula pa. At hindi siya iniwan kasi ginagawa niya ang kanais-nais para sa Ama. Hindi nila naiintindihan itong mga Hudyo o nakikilala si Jesus.
hindi matanggap ng mga Pariseo at ng mga Saduseo at mga Skriba na pinadala ng Ama si Jesus. Kasinungalingan ito, sabi nila, ng mga Skriba, ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Kasinungalingan daw na pinadala si Jesus ng Ama. Lumalabag daw si Jesus sa batas. Blasphemy ang tawag nila, na sinasabi ni Jesus na anak siya ng Diyos o Diyos siya mismo. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, mamamatay kayo dahil sa kasalanan. Kasalanan na hindi paniniwala kay Jesus. May buhay para sa mga naniniwala sa Kanya. Marami pa rin naman naniniwala sa Kanya nung panahon niya, at lalo na ngayon. Siya ay muling nabuhay, kaya tayo din ay muling mabubuhay. Sa tuwing natin tayo sa krus ni Jesus, sa tuwing sumasamba tayo kay Jesus, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dahil sa mga salita ni Jesus, marami ang naniwala sa Kanya. Kasama na tayo doon. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay pag-asa na ang binigay ay kaligtasan para sa mga naniniwala. Huling punto, sabi ni Jesus, I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. That is why I told you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am, you will die in your sins. Ang kasalanan ng mga tao noon na sinabi ni Jesus in the singular form, you will die in your sin, kasi hindi sila naniniwala kay Jesus na ang salita niya ay katotohanan, na siya ay pinadala ng Diyos, na siya at ang Ama ay iisa. Kasi ang resulta ay multitude of sins. Mas marami pang kasalanan ang mangyayari sa buhay natin kung hindi tayo maniniwala kay Jesus. At ang kamatayan na sinasabi ni Jesus dito ay hindi lang physical death, kundi pati spiritual death. Kasi nga, sin is separation from God. The Jewish authorities who rejected Jesus were in essence rejecting the path to salvation. Para kay Jesus, ang kasalanan ay hindi lang tungkol sa moralidad, kundi yung pagtanggi nila to recognize na siya ang tagapagligtas na pinadala ng Ama. Yung pagtanggi na to ay magdudulot ng spiritual death kung hindi sila maniniwala na si Jesus ay ang I am. Ano ba itong sin na to? Ano ba ibig sabihin ng sin? Sin is separation from God and from the offended person. Hindi lang pala sa Diyos, kundi sa kapwa natin. Ito ay pagrerebelde at hindi pagsunod sa mga utos niya. At sa kapwa-tao natin na nasaktan din natin, ayon ito sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Lahat ng tao ay makasalanan. Kapag sinabi mo na wala kang kasalanan, niloloko mo sarili mo, sabi ng Bible. Pero kapag tayo ay nangumpisal, napaka-mapagpatawad ng Diyos natin at tayo ay patatawarin niya. Alam niyo ba kung bakit tayo ay kailangang mangumpisal bago tumanggap ng sakramento ng kasal at Eucharistia? Kasi God and sin cannot cohabitate. Kaya nga sin is separation from God. Pero kailangan nating distinguish ang sin at sinner. God hates the sin, but not the sinner. Kaya nga pinadala niya si Jesus sa atin para mapatawad tayo sa kasalanan. Yun nga lang, may mga hindi naniniwala na si Jesus ang Mesiyas, na siya ang tagapagligtas. Siya ang makakapagpatawad ng mga kasalanan natin. Tanong lang po, makasalanan ka ba? Ako. Makasalanan ba? Ikaw. Kayo. Tayong lahat. Makasalanan ba? Kasi kung mayroong sasagot ng hindi, sasamahan ko kayo sa nagawa ng rebulto at pagawa natin to, yung rebulto niyo at ipalagay natin sa simbahan kung wala kayong kasalanan. Pero syempre, ang aim natin sa buhay natin ay maging santo.
Kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus bilang I am, tayo ba ay nasunod sa mga katotohanang tinuturo niya? Hindi po kasi pwedeng sabihin naniniwala tayo pero hindi naman tayo nasunod sa mga turo niya. Bigay tayo ng konting halimbawa. Konti lang po kasi napakarami. Dapat po nagtutugma ang ating words and deeds. Example, sa pagpapatawad. Tinuturo po ba natin ito sa mga anak natin? Kapag nagkamali naman sila at humingi ng sorry, papaluin at pagsisigawan pa ba natin ng galit na galit tayo na wala na sa lugar? Isa pa, repentance. Nagsisisi ba tayo sa mga kasalanan natin? At naituturo din ba natin sa mga pamilya natin na mag-sorry? Humility. Tayo ba ay nagsisilbi sa mga kapwa natin at tinatrato sila bilang tao na gawa sa larawan at wangis ng ating Panginoon, kahit ano pa man ang estado mo at estado nila sa lipunan? Pagdarasal, ito ang hindi mawawala at nawala sa buhay ni Jesus. Lagi siyang nagdarasal at nakikipag-usap sa Ama. Lalo na pagka meron siya mga importante mga desisyong gagawin sa buhay, gaya ng pagpili ng 12 disipulo, gaya ng kanyang pagpunta sa disyerto. Tayo din kaya? Nagdadasal din ba tayo? Nagdadasal ba tayo bilang pamilya? Pananampalataya. Meron pa ba tayo nito? Ang salita ba at kung papaano tayo nabubuhay ay nakikita ang Diyos sa atin? Mga salitang binibigkas natin, nagbibigay buhay ba? Nagbibigay pag-asa ba? O masasakit na salita o chismis ang lumalabas sa bibig natin? Yun pong tip ni Jesus, paano makarating sa langit, yung corporal works of mercy, nagagawa ba natin? Nagpapakain ba tayo sa mga nagugutom? Nagpapainom ba tayo sa mga nauuhaw? Nagbibigay ba tayo ng mga damit sa mga wala nito? Bumibisita ba tayo sa mga nakakulong, sa mga may sakit? At napakarami pang turo ni Jesus na sana sundin natin kung talagang may pananampalataya tayo sa Kanya. Kung siya ba talaga ay ang I am para sa atin. Uulitin ko po ang takeaway statement natin. Sa Ebanghelyo ni Juan, tayo ay inaanyayahan na tingnan ang usapan ni Jesus at ng mga Hudyo. Hindi nila maintindihan at naiintindihan ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang divine identity at mission. Tinatalakay ni Jesus ang tungkol sa pananampalataya, kasalanan, pagkakakilanlan sa kanya at ang relasyon niya sa Ama sa langit. Ang anyaya ni Jesus na wag ang material na mundo ang sundin, kundi ang mas malalim na katotohanan na ang pangalan niya ay I am, gaya ng Ama. At kahit ayaw siyang paniwalaan ng mga Pariseo at Eskriba at Saduceo, patuloy niya inaalay ang sarili niya para sa mga may pananampalataya. At tayo din ay inaayayahan na tingnan ng ating mga puso kung tayo ba ay nabubuhay at naniniwala sa mensahe ni Jesus ng katotohanan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Meron po tayong 3 points for reflection. Number 1, nananampalataya ba tayo kay Jesus bilang katotohanan na pinadala ng Ama? Nasunod ba tayo sa mga utos niya? Number 2, makasalanan ka ba? Ako, kayo, tayo. Kung tayo ay aminado na makasalanan, nagsisisi ba tayo sa mga kasalanan natin? Hinihingi ba natin ito ng tawad? Tumatalikod na ba tayo sa kasalanan? Number 3, mako-consider mo ba na tayo ay mga disipulo ni Jesus? Ikaw, disipulo ka ba ni Jesus? Ako, disipulo ba ako ni Jesus? Kapag disipulo kasi, learner ang tawag dito.
At dapat tinutulong din natin na maging disipulo ang kapwa natin. A disciple making disciples. Is with me. He has not left me alone. For I always do the things that are pleasing to Him. As He said these things, many came to believe in Him. Dito na po nagtatapos ngayong araw na to ang ating programang Reflections, Bringing Christ into Your Home. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa ating pagdinilay. Let us give glory, honor, and praise to the Triune God. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And we ask for Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkikita-kita po muli tayo. God bless you. po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. Radio Maria is a global family. Radio Maria's networks extend over 5 continents in Europe and America